gusto na nga niyang umalis. Sabi ni Aling LV, gusto niya nang umalis. Hindi siya makalis dahil wala siyang pera dahil hindi mo siya sinusweldoan. Ma'am LV, few questions na lamang. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin talaga maintindihan yung hindi ka nagpapablatter sa barangay sa lahat ng mga kaganapan sa inyong pamamahay. Yun yung hindi ko maintindihan talaga. Sobrang kapisihan ko po, Your Honor, kaya hindi ko na po baga nagagawa, Your Honor. Ang sinasabi ko na lang po sa mga kasambahay, bantayan nyo na lang yung pagkain kasi alam nyo naman ang sitwasyon ni Ate LB. Ganun na lang po ang pinapakiusap ko, Your Honor, sa mga kasambahay namin. Sa sobrang busy mo, pinapabayaan mo na lang na nagkakagulo na sa pamamahay mo, meron ng hindi mga kanais-nais na nangyari. Sabi mo, may granting, tanggapin ko muna na hindi ikaw nananakit. Kunyari lang, ikaw na mismo nagsabi, nagkakaroon ng bugbugan, sakitan, lahat. Hindi mo pa rin asikasuhin yun? Hindi ka pa rin action? Hindi ka pa rin kikilos? Your Honor, itong late ko na lang po baga, Your Honor, na nalaman po yan na ganyan pala yung nangyayari sa kanila kasi po tuwing makalawang araw, minsan 3 araw po, nabiyahe kami mag-asawa, lagi po kami ang nabiyahe na namimili ng gulay. Kahit naman pag-uwi mo ng bahay, siyempre tinatanong mo, ano bang nangyari? Kumusta na rito? Ano ka ba? Uwi ka ng bahay mo, tutulog ka na lang. Siyempre mag-uusisa ka, kumusta mga kaganapan? Kausapin mo yung ibang mga kasambahay, mangumusta ka. Your Honor, pagdating ko po, ako pa rin po nagkakaha maghapon. Tapos pag... Ikaw pa rin nagkaano? O nagkakaha po sa aking tindahan pagdating ko po. Natural, siyempre, ikaw magkakaha, ikaw ang treasurer, pera mo yun. Pero ang ibig ko sabihin, meron ka pa rin time na asikasuhin yung ano mga nangyari sa loob ng pamamahay mo, kukumustahin mo. Hindi pa ako nakapag ng oras, Your Honor, yun ang sa akin, yun See? sa time management. Very lame ang defense mo, ma'am. Very lame. Nasasabihin mo wala ka ng oras. Palagi na lang walang oras, walang budget para pagamutin yung kasambahay mo na alam mo naman bulag na. Tapos wala kang time na tanungin kung ano nangyari sa pamamahay mo dahil nagbubugbuga na. Puro ka walang alam. See? Hindi tamang sagot yan. Dito lumilitaw talagang sinungaling po kayo, ma'am. Kasama yung mister. Saksakan kayo ng pagkasinungaling. Diba? Sana makulong kayo ng mahabang panahon na para pagdusahan nyo yung ginawa nyo sa tao. Siniran yung buhay niya. Have you terminated? So Senator Estrada can make his interjection. Thank And you, then, Senator Mr. De Chair, Rosa. Senator Raffy. Huwag kayong maglala, Senator Raffy, dahil this is a similar incident to what happened to the amo nung si Bonite Baran, kung saan ay we jailed him here, and eventually both of the spouses were convicted for reclusion perpetua by the Supreme Court. Anyway, alam mo, nakalimutan ko na yung kung saan ako nagtapos sa tanong ko sa iyo, Madam Franz. Okay, tinanggi nyo last hearing na sinaktan ninyo si Aling LV. Correct? Correct. Ulitin ko lang yung tanong ko para to refresh your memory. Tama ba ba? Tinanggi nyo nung nakaraang hearing na sinaktan nyo si Aling LV. Sagot. Yes po, Your Honor. May nakita ba kayong mga pasa o sugat sa anumang parte ng katawan ni Aling LV nung panahon na mamasukan siya bilang kasabahay ninyo? Ulitin ko ulit yung tanong. May mga piklat na po siyang pumasok sa amin. Piklat? Mga 3 days po. Saan ang Mga piklat 3 days po ulit? siya nakikita yung mga piklat niya. May mga piklat siya sa mga paa, Hindi mo sa mga tinanong kamay, sa galing saka sa yung peklat. ulo. Wala pa akong oras, Your Honor, na magtatanong na ng Wala mga kang personal oras. nila. Unang araw na pumasok siya, hindi mo tinanong kung saan galing yung peklat niya. Kasi posible, hindi nyo nakita yung mga pasa at sugat sa katawan niya kung araw-araw siya mamasukan. Hindi mo tinanong kung saan galing yung sinasamang peklat. Hindi na po ako nag-usisa, Your Honor, sa kanyang buhay. Hindi mo siya kinunan ng NBI clearance nung pumasok siya sa'yo? Hindi po. Bakit? Tiwala po kasi ako. Tiwala din naman po ako sa tao. Kumbaga.
Okay. Ni minsan ba hindi nyo pinagbuhatan ng kamay? Minaltrato si Aling LV sa loob ng ilang taon na namamasukan si LV sa'yo? Hindi po, Your Honor. Kontra sa sinasabi nung mga testigo natin ngayon katulad ni JM, ni Dodong at ni Patrick. Okay. Meron pa rito ha. Kilala mo ba si dating sales boy nyo alias Pau Pau? Kilala mo? Hindi po, Your Honor. Na tumagal lang sa'yo ng 2 linggo dahil hindi niya nakayanan yung pag-aabuso mo. Hindi po, Your Hindi mo Honor. kilala si Pau Pau. Hindi po, Your Honor. Handa siya tumistigo. Si LV, ayon sa kanya, ay hindi pa bulag nung nandun siya. Nakita niya paano abusuhin si LV. Pinupukpok mo ng martilyo, sinusuntok, dinidikdikan ng sili at pinakakain sa bibig ni LV at nilalagay mo pa raw sa ari ni LV. Hindi po, Your Honor. Aling LV, totoo ba ito? Ano sa lahat ng mga sinabi ko? Pwede kang sumagot, pwede hindi mo sagutin. Opo, totoo po lahat yan. Totoo po lahat. Yung dinidikdikan ng sili at pinapakain sa bibig mo. Opo, sinusubuan po ako ng sili. Tapos nilalagay pa sa ari mo. Opo, totoo po yan. Napakawalang yan ito. Oh. Meron pa isang garbage collector. Alias Paul. Baka hindi niya tunay na pangalan to. Kinuha ng litrato si LV. Matapos sabihin na siya ay minamaltrato. Hihingi sana ng tulong pero sinundan ni Jerry siguro sa palagay dito sa munisipyo, palagay ko sa Barangay Hulto. Tinakot at pinabura ang mga kuhang litrato kay LV. Totoo ba ito mga Aling LV? Ikwento mo tungkol sa basura, Aling LV. Yung pong nagtapon po ako ng basura, may mga sugat na nga po ako at duguan. Tapos po may mga pasa-pasa na po ako sa mga katawan ko sa muka. Tapos po, tinatanong po ako, sinong may gawa niyan? Teka, sino nagtanong sa inyo, Aling LV? Yung pong nagkumukuha po ng basura. Nagkakot ng basura. Opo. Okay. Tapos po, pinipicturan nga po ako. Tapos po, dumating po si kuya, bigla niya po ako hinila. Tapos, Sino umila sa'yo? yung pong amo kong lalaki, Bakit ka hinila? sabi niya, huwag kang magkukwento dyan, huwag kang magsusumbong. Tapos po, sinabihan po yung nagkakuha ng basura, burahin mo yung mga picture na yan. Sinabi niya rin sa nangongolekta ng basura Opo, na pinabubura yung mga pictures na kinukunan ka. opo. Tapos po, sinundan po yung mga nagbabasura sa opisina nila. Okay, ang balita ko, hawak ng Municipal Social Welfare Office ang mga litrato. Opo. Makakasagot ba itong tiga DSWD? Hawak niya ba ang mga litrato? Di ba may representative tayo DSWD dyan? Ha? Ay, bilisan niya pag-ihi. Hindi, tiga Batangas yan eh. Di ba? Iha, sa Batangas ka? Yes po, Your Honor. So, wala kang alam dito sa mga litrato na kinunan ng garbage collector? Ay, wala po. Dapat tiga Mindoro, Anong bayan mo ba? Anong bayan to? Mamburao. Wala bang tiga Mamburao ng DSWD dyan? Ha? Wala? Wala po, Your Honor. Pero, Senator Estrada, yung suggestion ni Senator De La Rosa that the women's desk of the PNP should Yeah. likewise be involved. Mr. Chair, WCT. I think we have a video of an interview with the garbage collector if we can show it. Senator Estrada? Ilang minuto? Seconds? Ha? Baka mas matagal pa yung magkabit. Go ahead. Comsec, allow the video to be played. Mr. Chair, with the permission of Senator Jinggoy. Yeah, please. Habang piniprepare yung Senator De picture, La Rosa is recognized. tanungin ko lang si Manang LB. Manang LB, yung lahat ng dinaanan mo,
na paghihirap at pang-abuso, wala kang attempt na lumayas? Umalis sa bahay nila? Nung pong sabi ko po, uuwi na po ako, di po ako payagan. Tapos po tinatakot niya po ako, baka daw di po tanggapin ng pamilya ko. So, wala na pinahayaan mo na lang yung kapalaran mo na magtiis diyan sa pang-abuso hindi. nila. Wala ka nang balak lang lumayas. Paano po ako makakaalis? Wala po akong pera, hindi po ako sinusweldohan. Tapos po yung cellphone ko, kinuha po nila. Hindi po makatawag sa pamilya ko dahil gusto ko na nga po umuwi dahil po sinamsam nila yung cellphone ko. Yes. Thank you, Mr. Chair. Salamat po ng Elvis. Salamat. Who will annotate for this? Volume? Walang volume. Hindi nakakita si Aling LV. Si Aling LV ba yun? Doon sa mga witness? Dahil po sinamsam nila yung cellphone ko. Garbage collector din ang nakakita sa mga naging pasa noon sa braso ni Nanay Yes. LV. Thank you, Mr. Sabi Chair. ni alias Paul, Salamat po kinunan ng niya ng larawan si Nanay LV matapos sabihin sa kanya ng kasambahay na siya ay minamaltrato. Hihingi na sana siya ng tulong pero sinundan umano siya ng among lalaki ni LV Hindi sa nakakita si Aling munisipyo. LV. Si Aling LV ba yun? Doon sa mga... Aling LV, nung nag-akot ka ng basura, nung pumunta yung basurero sa inyo, yung nag-akot ng basura, bulag na ba kayo nun? Hindi pa po. Hindi pa. Pero may mga galos na sa katawan mo. Okay, gawa po nila. Dahil Ng amo kong babae. sa panununtok, pag-ulpe. Okay. Oh, wala video. So, habang piniplay yung video with the permission of the chair, habang hinihintay natin yung video with the permission of the chair, I'll just continue asking questions. Okay. You may proceed, Senator Estrada. Madam Franz, kailan nabulag yung mata ni Aling LV? Oh, wala video. Isang dating garbage collector din ang nakakita sa mga Nung naging umalis po sa amin yan, Your Honor, nakakaaninag pa. May mga video po kami dyan, ipinasa namin sa piskal. Habang Nung umalis po sa amin, Ano ko siya kung kailan mo nalaman na nabulag si LV? video with the permission of the chair. naman po, itong 2023 ng mga May na lang po, medyo mahina daw po yung kanyang paningin. Medyo lumabo daw po yung kanyang paningin. Kaya, hindi ko po alam. Sabi niya, basta lumabo lang daw po yung paningin niya eh. Yun po ang sabi niya Ay, sa ito amin. may sinasabi mo na karahilig, sinabi mo. Kaya nabulag yan dahil nag-aaway sila ng mga kasamahan niya. Ay, hindi mo alam. Nagkasugat lang po yung kanyang mata dito kako. Ay, hindi sanay ng pagkabulag yun. Ito po. Hindi nga magiging sanhi ng pagkabulag yan totally. Kung sinagi lang sa mata. Ay, hindi po sinagi, Your Honor, kasi may mga dugo yung may mga Bakit nga siya nagkaroon ng sugat? Tinatanong ko Sino sa'yo. nga po ni JM nga po? Kinutusan nga lang ni JM, hindi mo magiging sa totally blind yun eh. Totally blindness yun eh. Sabi nila sa akin nung umaga pagkagising ko po na siya ay sinuntok dito kaya po may dugo dito sa ganito niya sa kaliwang mukha niya. Senator Jinggoy. Mr. Chair. I would like to interject with the Interjection. permission of Senator Estrada. Go ahead. Ako, nakikinig lang ko to sa sinasabi ni Ginang Franz Roy. Madam, sir. Pero, Senator Jinggoy, Mr. Chair, you can just see the difference, no? Meron siyang ebidensya, may tinatago siyang video na nagsasabi na nakakikita pa si LB nung panahon na yun. Yan, pinag-iiportan niya yan na may video, tago niya. Pero pag-attempt na ipagamot itong si LB, dahil sa mata niya nabubulag na wala man ang attempt ito. Napaka, parang alam mo paano natin describe yung situation na ito. Napaka, after ka lang na depensahan yung sarili mo, yun lang ang gusto mong palabasin. Tapos yung welfare ng kasambahay mo na nabubulag na, wala kang malang attempt na ipagamot. I found it very hard to explain, Mr. Chair, Senator Jinggoy.
Thank you, Senator Jinggoy. Thank you, Senator Bato. And this woman is lying through her teeth. Totoo bang nanakaw kayo ni Aling LV? As you mentioned in the last hearing, ano ninanakaw sa inyo? Yung 12,000 po na ninakaw nung nasa Tianggian po kami, yung sa bahay yung pera na sa may bag. Allegedly, nung nagnakaw siya, pinabarangay mo ba siya? Pinapulis mo ba siya? Hindi po, Your Honor. Bakit? Kinausap ko Ano po sinabi mo? Tapos sabi ko po, umuwi ka na lang Ate LB kung ganyan lang na nanakawan mo ako. Ay, ang sabi niya po, pasensya ka na ate, hindi ko na po ulitin. Pledge na lang po ninyo sa akin, sabi niya po, Your Honor. Aling LV, totoo ba sinasabi ni Madam? Hindi po, totoo. Nagnakaw ba kayo ng 12,000? Hindi po. Bakit niya sinabing nagnakaw ka? Hindi ko po alam. Basta po, lagi po yan, lagi niya sinasabi sa akin, nagkanakaw daw po ako. Wala po po yung totohanan. Para Kinalitan niyo nga po yung gamit ko, wala naman sila nakawa. So, ibig sabihin, pinaratangan ka, nagnakaw ka para pagtakpan niya yung pananakit at pagmamaltrato sa inyo. Opo. Okay. Tungkol naman sa paratang mo nilalagyan niya ng pubic hair yung pagkain mo. Pinagalitan mo ba si Aling LV? Dahil doon. Your Honor, pinagsabihan ko, bakit naman kako Ate LB naglalagay ka ng mga madumi sa pagkain? Salita, ano? Sinaktan mo ba siya? Hindi po. Ha? Hindi po. Ilang beses ba niya ginawa ito? Yung sinasabi mo paglalagay ng pubic hair sa pagkain mo? Maraming bisis po. Ilan? Maraming bisis po. Kaya po may liter siya sa akin na nilagay. O kung marami na siyang atraso sa inyo, marami na siyang beses naglagay kung ano-ano sa pagkain mo, at nagnakaw siya, pinagbintangan mo na nagnakaw siya, bakit dapat dun pa lang pinalayas mo na siya, pinaalis mo na siya? Hindi po namin pinapalayas, Your Honor. Sa totoo lang po. Dahil yung iba pa mga napunta doon at nakakakilala sa kanya, ang sabi sa akin, isa kayo muna, sinama pa namin sa San Jose yan, iniiwan namin sa Concepcion at taga doon daw siya. Ayaw niya namang bumaba. Gusto na nga niyang umalis. Sabi ni Aling LV, gusto niya na umalis. Hindi siya makalis dahil wala siyang pera dahil hindi mo siya sinisweldoan. Meron po siyang hawak na pera, Your Honor. Wala nga daw kahit kapit niya siya nung araw na yun. Wala nga daw siya dalang pera. Pinapalitan niyo pa nga yung mga damit niya. Wala raw siya nakuha. Meron po, Your Honor. Meron pa pera, Aling LV. Wala po, kasing kundulin. Buhat nag-start ako sa kanila, wala po talagang inaabot sa akin. Simula nung August 11, Aling LV, kayo na masukan ng 2019. Nung August 7 po yun, hindi po August 11. August 7 po yun. Oh, August 7 pa pala. Ang sinabi ko mo kasi dito, August 11. Ano ba to? Talaga totoo? Sinulat ko po dito, sinabi mo kanina, August 11. August 11, 2019 po, Your Honor. Ha? Ano po? August 7? August 7, 2017. August? Nung nag-start po ako sa kanya, August 7 to 2017. 2017 pa. Opo. O ang sinabi mo kanina sa akin, na una siya namasukan August 11, 2019. Oh, ano ba totoo? Sinabi niya 2 years ang discrepancy. Opo, 2 years talaga ang sinasabi niya. Pero po kami nung August 17, nasa barangay 6 po kami at that time sa kalsada po kami, doon kami nagtitinda. Manang, France. Ang sinabi niya, kailan mo siya unang nakilala? August 10. August 10. Dahil doon sa birthday ng aking kapatid. Tapos, August 10? opo, Ano taon? 2019. Ang sinabi niya, ang una niyang pasok sa iyo, August 7 of 2017. Ano, sandali, LV, nung pumasok ka ng August, ang sinasabi niyo sa akin, amin dito lahat, August 7, 2017. Tama po ba? Opo, pero nag-start po ako sa kanya, August 7, 2017. Kaya nga, yun ang unang araw mo na namasukan sa kanya, August 17. Bilang ano? Yung start ko po sa kanya, sabi nga sa kusina na daw po ko. Pagkatapos ko daw po sa kusina, pwede daw po ako tumulong sa tindahan. Sa tindahan? Sa nagtitinda po ng gulay, doon po sa tindahan. Sa, malapit sa bahay nila?
Tindang po ako sa may kusina ng tindahan. Ba, yung tindahan sa bahay nila? Hindi po sa palengke yun, sa Sa palengke. Alright. So may discrepancy halos 2 taon. Kasi pumasok, sabi niya 2017 siya ng August. Kaya sinasabi mo, 2019 ng August. Dahil sa Barangay 7 si Ate LB pumasok sa amin, Your Honor. Ano? Dahil sa Barangay 7 pumasok si Ate LB sa amin ng 2019. Anong barangay 7? Saan ka man namasukan ng 2017, Aling LB? Hindi sa barangay 7? Doon na po ako doon po dinala ng barkada ko sa kanya sa barangay, sa tindahan na po sa palengke. Anong barangay? Basta ko po palengke yun, hindi ko lang po alam. Tama sinasabi niya. Nagtrabaho siya ng 2017 sa'yo. Hindi lang 2019. 2019 na po siya pumasok sa amin, Your Honor. Sinabi niya 2017 eh. Ako nga po ang tumanggap sa kanya, Your Honor, kaya alam kong 2019 dahil may mga pictures pa din po ako nakasama namin sa pictures. Meron ka bang prueba na 2017 kayo nagtrabaho, Aling LB? Pa? Meron kayong katibayan na nagtrabaho kayo ng 2017 na hindi 2019? Tinapon nga po yung notebook ko, nandun po sa listahan ko yun. Sabi ko, isusulat ko yung start ko dito. Tinapon niya po yung mga gamit ko. Tinapon niya yung mga gamit mo? Tinapon po lahat ang mga damit ko. Kailan ito? Di ko lang po tanda kung ano. Hindi, tinatanong ko po, ano po ang katibayan ninyo na kayo na masuka noong August 7 of 2017? Yung pong sa notebook ko po yung sinulat eh. Sabi ko, isusulat ko kung kailan ako nag-start dito. Meron ba kayong testigo na pumasok kayo ng 2017 sa pamamahay ni Franz? Ito ba sila Dodong? Nandun na ba noong 2017 itong mga ito? Wala po. Ito si JM tsaka yung Patrick? Wala pa po. Wala pa, kayo lang. Sino ang kasama mo noon? Di ko na po kilala ang mga kasama ko dati, mga nag-alisan po. Itong yung katabi mo si Fe. Diba yun? Wala pa siya noon? Wala pa po. So sino ang kasama mo kasambahay na tumutulong kay Franz? Yung pong kapatid niya, sa Atene lang po. Yung kapatid niya. Wala kang ibang kasambahay. Wala po ako. Ikaw lang ang nandun. Po. Kayo lang po ang nandun. Aling Alvi. 2017. Po. Kailan pumasok itong mga sila JM, si Patrick, tsaka si Dodong? Hindi ko na po tanda, basta po nakapasok lang. JM, kailan ka pumasok sa trabaho kay Franz? 2021 po. 2021. Ikaw, Patrick. 2021 din po. Ikaw, Dodong. Kailan kayo namasukan sa